Finally, magagawa ko na nga rin yung naisip ko ang gawin dito sa boring naming bintana. Sa wakas, may makeover serye na ulit. Pero syempre, bago nga yun, hi, hello, welcome to my vlog. Grabe, konting-konti na nga lang at road to 20,000 followers na nga tayo. Pero malayo pa nga tayo sa katotohanan, kaya nga more sipag pa. Pero syempre, maraming salamat nga po sa palaging sumusuporta at nagtitiwala sa akin. Hala, bago pa tayo mag-aiyakan, mag-makeover na tayo. Kahapon nga itong video na to at dahil day off nga ng Papa J, sabi ko sa kanya, pilitin niya ang buksan itong bintana. Kahit nga hindi niya rin talaga alam kung paano pa nga ito bubuksan. Wala nga siyang choice dahil kapag hindi niya nga yan mabuksan, maaaway ko siya. Para-paraan lang talaga para nga makuha yung gusto. At in fairness, tumalab naman. Dahil todo effort talaga ang lalaki para lang mabuksan. Mas maganda kasi talaga nakabukas na lang to dahil pangit na nga yung mga salamin nito. Pero sabi ko nga sa inyo, gagawa natin ng paraan yan para nga kahit papano magkabuhay. Pero syempre, bago nga ang lahat, kailangan nga muna natin yung linisan. At dahil dalawa nga kaming gagawa ng Papa J, expect nyo na nga may bangayan. Hindi ko nakikita kasi gano'n na. O diba, buti na lang talaga, good mood nga kami magtrabaho nito. Kaya kahit meron nga kami bangayan, nagtatawanan pa nga rin kami. Wala lang, abnormal lang talaga kami. Madami pa nga kaming tirang pinturang puti dito sa bahay, kaya ngayon na lang din yung pinuntura ko dito sa bakal ng bintana. Tapos para naman sa magiging design, bumili nga lang ako ng maliit na pintura. Nagkakahalaga ngayon ng 50 pesos, tapos bumili na rin ako ng pinakamaliit na brush. O diba, 70 pesos lang makakapag makeover na tayo. Yun nga lang, color beige sana yung gusto ko para sa design, pero dahil wala nga, color mocha na nga lang yung nabili ko. O siya, ayan, pagkatapos ko mapinturahan yung bakal ng bintana, sinimulan ko na nga rin maglagay ng tape. O alam ko, yung iba dyan nakukuha na kung ano yung gagawin ko. Nakita ko lang din talaga to sa ibang mga mommy vlogger at nagandahan din talaga ako. At dahil gaya-gaya nga tayo, gagayahin nga rin natin. Pero in a low budget version. Nag-take over nga rin ng Papa J sa paglalagay ng tape at nung makita ko nga na hindi pantay, syempre nangailam na nga ako. Minsan ka na nga lang makapag-makeover, hindi mo pa aayusin. Sa totoo nga lang, bata pa lang kasi talaga ako, mahilig na nga ako magkukuting-ting. Yung tipong kapag ka may ginagawa yung tatay ko, nasa tabi niya nga lang ako at ako nga yung taga-abot ng mga kailangan niya. Tapos ayun, kahit taga-abot niya lang ako, nai-enjoy ko talagang manood sa kanya. Kaya nga eto, kung mapapansin nyo, ako nga lang palagi yung gumagawa dito sa bahay dahil hilig ko din talaga yan. Minsan kahit gusto nga akong tulungan ng Papa J kapag ka nakita ko nga hindi ko gusto yung mga ginagawa niya, ako na nga lang din talaga ang gumagawa. Wala lang, feeling perfect lang talaga ako. Uy, hindi! Kaya nga sa totoo lang, nahihirapan din talaga ang Papa J na manimbang kung gagawin niya na ba o hindi dahil baka nga hindi ko magustuhan yung mga gagawin niya. Tapos kapag ka hindi kumilos, magagalit. Napabayaan lang daw mag-isa. O siya, ayan, sabi ko nga sa Papa J, para nga may exposure siya kahit papano dito sa mini vlog, siya na nga ang magpintura dito sa kabila kahit kaya ko naman. Alam ko kasi talaga minsan na gusto niya nga akong tulungan pero hindi niya nga alam kung paano. Dahil mahirap talagang intindihin ng babae na to. O dahil mahaba na tong video natin, bibitinin ko na nga muna kayo at abangan nyo na lang yung part 2. Oops, teka lang. Kapag may nakita kayong ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag ng skip. Wala pang 30 seconds yan, mga mi. Salamat!